welcome to my channel, The Love Tita Heart, the channel for the non-stop followers of Alden and Maine, who will serve as voice for those who cannot express their feelings for Aldab. Kamusta po kayo mga ka-non-stop? Good day po sa inyong lahat. Bago po tayo tumungo sa kaganapan kay Alden and Maine, please subscribe and hit the notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong video na i-upload ko. Salamat po! Happy Heart mga ka-Aldab, last August 16, 2025, ibinahagi ito ni Alden Richards, ang larawan na nasa tanggapan po siya ng UN or United Nations. Ano nga ba ang United Nations at ano nga ba ang layunin ng organization na ito? At ano ang ginagawa ni Richard Fulkerson Jr. sa United Nations Office? May kaugnayan kaya ang pag-post ni Alden ng video na ito? Actually, video po ito, pero in-screenshot ko lang po ang larawan ng dalawang bata na ito na ipinost po niya last August 31, 2025. Lumalabas po na ang dalawang bata na ito ay isa sa subject kung bakit ginawa ang video. Ang dalawang musmus pa lamang na naghihirap at lumalaban ng patas para mabuhay versus mga taong nabubuhay sa karangyaan at nagkakamal ng bilyong halaga na questionable kung saan nanggaling. The United Nations is an international organization founded in 1945, currently made up of 193 member states. The UN and its work are guided by the purposes and principles contained in its founding charter. What does the United Nations organization do? To help nations work together to improve the lives of poor people, to conquer hunger, disease, and illiteracy, and to encourage respect of each other's rights and freedoms, to be a center for harmonizing the actions of nations to achieve these goals. Ang layunin ng organisasyon ay pagkakaisang pagtulong sa mga mahihirap, labanan ng gutom, ang mga sakit at ang kamangmangan, at irespeto ang karapatan at kalayaan. Sa kaparehong petsa, August 31, nag-tweet si Alden Richards, "Patulong ako, pahanap yung dalawang bata please." At nang mahanap, nagpasalamat siya. "Thank you guys, tulong tayo, tara." Si Richard Fulkerson Jr. ay mayroong puso na matulungin, katulad din ng kanyang Mrs. Nicomane Fulkerson. Ika nga, isa siyang philanthropist. Ang mga gawain niya ay naaayon din sa layunin ng United Nations. Sa katunayan nga ay may sarili siyang foundation, ang AR Foundation, na tumutulong sa mga mag-aaral para makatapos sa kanilang pag-aaral. Na masasabing ang katulad ni Richard Fulkerson Jr. ay nababagay maging kabahagi ng United Nations, tulad ng UN Ambassador. For sure, very proud, di lang ang kanyang pamilya, sobrang proud for sure si Mrs. Mengaynita. Kaya naman sobrang pinagpala talaga ang katulad ni Richard Jr. Sabi nga ni Alden, ang sarap lang sa pakiramdam kasi parang nagbubunga lahat ng mga works ko behind the camera. I'm in my legacy building stage. Ano po ba ang ibig sabihin ng building legacy? Building a legacy means creating something of lasting, positive value that endures beyond your lifetime and influences future generations. This impact can be through tangible achievements like businesses or structures, or intangible influences such as passing on core values, wisdom, or fostering social change through your work, community involvement, or family relationships. Ultimately, it's about making a meaningful, positive mark on the world that reflects what truly matters to you.
Ang sabi nga ni Richard Jr., nasa yugto siya ng pagbuo ng kanyang legasiya. Ibig sabihin, ang kanyang mga ginagawa ay mga bagay na pwedeng makapagbigay ng motivation and inspiration sa mga susunod na henerasyon. Bilang isang matagumpay sa kanyang career as an actor and businessman. At naging huwaran bilang isang mabuting tao at mapagkawang gawa sa kapwa, bilang isa siyang most influential person and iconic. Sinisigurado ni Richard Jr. na kapulot-pulot ang kanyang mga ginagawa. At syempre, kasama rin ang pagbuo ng magandang relasyon sa pamilya at mga kaibigan. Dahil ika nga ni Richard Jr., mahalaga sa kanya si Mengay Nita. Sinabi niya yon on national television. Take note, inamin niya na ang Kalye serye ay real life or totoong buhay, hindi scripted. Kaya lahat ng sinasabi nila Alden and Maine para sa isa't isa sa Kalye serye galing mismo sa sarili nilang nararamdaman. Kahit sabihin pa ni Maine Cutie sa podcast ng Itbulaga na hindi niligawan. At dahil mahalaga kay Richard Jr. si Mrs. Nico Maine Pokerson at ang kanyang pamilya, ang lahat ng kanyang ginagawa ngayon ay matagumpay niyang nakakamit. Masasabing ang iniaambag ni Richard Pokerson Jr. sa loob at labas ng industriya ng showbiz ay mahalaga at makabuluhan, natatatak bilang isang iconic. Mapapansin sa mga interview ni Alden Richards mula pagpasok ng 2025 ay iwas siya sa mga tanong tungkol sa love life. Na pati ang sinabi ni Maine ay hindi rin niya binigyan ng komento. Bakit nga ba? Ano kaya ang dahilan? Bakit siya umiiwas? Sabi ni Alden, this industry is good but sometimes unfair at the same time. Sa bibig na rin ni Alden Richards nanggaling na minsan daw hindi patas ang showbiz. Kaya naman last year, 2024, nagka-depression na naman si Alden. Nabugbog siya ng mga kwentong gimmick para lang sa promotion ng kanyang pelikula. Kasama pa ang ilang media. Kaya pala sabi sa kwento na aking nasagap noon, pinipilit di umano si Alden na kunwari ay ikakasal kay Kat. Parang ala Zarzuela Part 1. Na tinanggihan ni Alden at hindi pumayag ang kuya niya na sumali sa panibagong Zarzuela. Kaya nang matapos ang movie, tapos na rin ang gimmick. Kung pumayag di umano ay tuloy-tuloy ang Zarzuela, katulad ng Zarzuela 1. Kaya pala ang sabi ni Alden Richards sa interview niya noon, mahirap magtiwala sa industriya. At muli niyang binanggit itong nakaraan lang niyang interview na dati madali siyang magtiwala pero ngayon hindi na ganon. Bilang proteksyon sa kanyang sarili at sikreto para hindi na daw niya maranasan ang mga nakaraan niyang karanasan. Sabi nga ni Richard Jr., paliit ng paliit ang circle ko as I grow old. Ibig sabihin, binibigyan niya ng limitasyon at hangganan ang kanyang sarili para makaiwas sa mga taong hindi karapat-dapat. Pinipili na lang niya ngayon ang mga tunay na tao at mga kaibigan. Ang tanong, may mga kakilala at kaibigan kaya siya na sumali sa di umano ay Zarzuela? May money involved kaya? Kaya ba ang sabi ni Alden Richards mismo sa tanong na how do you settle your boundaries? Ang sagot niya, paliit ng paliit ang circle ko as I grow old. Ang tanong, kasali kaya ang Dabber Cat sa labas ng circle ni Alden? Kaya hindi ito nakarating sa podcast ng Itbulaga at hindi nasagot ang kanilang tawag? Abangan natin ang kasagutan kung in or out of the circle ba sila. Sabi nga ni Alden, dati madali siyang magtiwala pero ngayon hindi na ganon. Ibig sabihin may sumira sa tiwala niya. Mas matured at mas lalong seryoso si Richard Jr. sa kanyang buhay at pagpapamilya. Sabi nga ni Maine kay Alden noon, I don't care about my job. I care about you. Kaya naman mas nakapagpopokus si Richard Jr. sa kanyang mga ginagawa sa tulong at suporta ni Mrs. Mengay Nita.
Naging busy man si Mengay, di masyado, mga endorsement lang ang kanyang pinagkakaabalahan. Mas marami pa rin siyang oras sa kanyang mag-ama, Mr. Richard Fulkerson Jr. at ang mga chikiting nila. Si Richard Jr. naman sobrang busy kasama pa ang pag-aaral niya bilang pilot. Last September 2, ibinahagi ni Captain Fulkerson ang kanilang jungle survival training. Seryoso rin sa kanyang pag-aaral. Kasusunod, siya na ang magpapalipad ng eroplano, sakay si Mengay at ang mga anak nila. Gawi pa naman ni Richard Jr. na isakay si Maine sa private plane dahil sa kanilang private life. At sa iba pang ibinahagi ni Alden, August 31, Sunday morning ride para sa kanyang physical and mental health. At nagbigay din ng update si Richard Jr. sa kanyang smart home. Sunday productive day, kasama muli ang kanyang mga interior designer para sa kanyang kitchen with Sunday dinner date din kasama ang kanyang mga interior designer. Kahit tila may mild injury sa braso, si Richard Jr. tuloy pa rin sa kanyang mga duty bilang responsible husband of Mengay and very responsible father of Seb, Chin, and Terdy. May pasilip din siya sa design and lights ng living room ng kanyang smart home. The remote control ang makulay na design ng lights nito. Kaya naman, sa sobrang pagkabisi ni Richard Jr., focus muna ito sa mga bagay at gawaing may kabuluhan. Basta tandaan lang po natin na nilinaw mismo ni Maine Mendoza sa podcast ng Itbulaga na na-in-love talaga siya kay Alden. Sabi pa nga niya sa Dabber Cats, alam niyong lahat yan na na-in-love talaga ako kay Alden. At inaamin ko talaga na na-in-love ako sa kanya. At take note mga ka-Aldab, salita siya sa harap ng kamera para malaman ng buong madla kung gaano katotoo ang istorya ng love story nila Alden and Maine sa Kalye serye. Inamin din ni Jose Manalo na wala silang script tulad ng sinabi ni Alden Richards na real life o totoong buhay ang Kalye serye, walang script. Kaya kung napanood po ninyo ang lahat ng episode nila pati sa One for All and All for One na kanilang interaction, nandoon ang patunay kung paano sila nagligawan. Kaya naman, good vibes lang po tayo magka-non-stop. Salamat po sa lahat ng nag-comments at sa lahat po ng buong pusong nagmamahal at sumusuporta kay Alden and Maine. Salamat po sa lahat ng subscribers. Shout out po sa inyong lahat. Thanks and God bless everyone! Salamat po sa lahat ng comment. Shout out po sa inyong lahat. Sorry po, hindi ko na po kayo iisa-isahin. Sobrang dami po ninyo. Patunay lamang po ito na talagang lumalakas lalo at sumisigla ang buong fandom sa ganitong pagkakataon. Salamat po sa inyong lahat. Aldab lang ang malakas. Hangad ko po ang magandang kalusugan para po sa inyong lahat. Salamat po Aldab Nation and True-Blooded Aldab Nation. Thanks, stay safe, and God bless everyone!